Welcome back mga kapuso. Dapat I am ready. Tayo sa mga buhawi. Siyempre, kaya kasama natin ang mad scientist na si Miss Iron Iris. Hi! Iron Iris. At siyempre, si Benjo Bernabe mula sa Philippine Red Cross. Good morning, guys! Yes, good morning. Kasi alam natin yung nangyari sa Oklahoma, the Oklahoma was devastated. And a few months ago, nangyari din in one part of the Philippines. So pag-usapan natin ang buhawi. First of all, ano nga ba talaga siya? What causes it? Actually, ang buhawi kasi, sobra siyang bilis at sobrang lakas na pag-ikot ng hangin. Gusto ko makita siya para ma-visualize yun kung paano to. Para ma-visualize natin siya, so nagdala ako ng tinatawag nating tornado tube or vortex, diba? So, niikot natin to, isi-swirl natin siya. Okay. So visually, if you notice, yan, nagkakaroon ng... yun, no? Parang tornado. Pag-ikot na mabilis na pag-ikot. So, ganyan yung itsura niya nangyayari? Oo. So, pag nagkakabuhawi? So ito, bali nanggagaling yan sa bagyo, sa thunderstorm, tapos tumatama yan sa floor, sa lupa. Okay. Dito. So kung ano yung matamaan niya, talaga na-devastate yung mga bahay na pupull up, yung mga kotse lumilipad. Kahit anong tibay Pati nga yung lupa actually nasisira. Nasisira talaga. Does it dig deep? Nagdidig siya, pero hindi naman yung super deep. Pero na-wreckage talaga siya. Ay, naku, kaya naman pala. So, pag ganyan na nangyari, may nakita kang buhawi, ano nga ba ang signs na merong buhawi? Actually, posible ba mangyari yun dito? Actually, pwede siya mangyari recently, dito. 2008, actually, nangyari siya sa Dagupan. I mean, pero yung ganun kalaki? Oo, para nangyari. Yung sa Oklahoma has never happened to us, thank God. Pero ano ang mga signs na dapat nating tingnan o hanapin? Actually, makakita ka ng mga medyo greenish, dark, black na clouds. Tapos meron din siyang yung funnel of clouds. Yung funnel of clouds, bali, para rin siyang tornado. Umiikot ng ganyan, pero hindi siya tumatama sa lupa? Sa lupa, okay. Tapos, meron din siya yung malakas na noise na parang sound ng train. Okay. So Train talaga? Parang ganun yung ano niya, sobrang lakas. LRT o MRT? Okay, basta pag yun yung mga signs na nakita nyo at narinig nyo, yun na yun. So, Benjo, Yun. what do we do? Yes, kung sakali merong malapit na buhawi, may lumalapit, ano pong gagawin? Ayun nga. Unang-una is don't panic at decompose. Kung malapit po kayo sa bahay, maganda na i-secure natin sa sarili natin sa bahay o kaya sa gusali. Napakaganda na kung may basement, maganda doon po makapagtago. Kung hindi man po doon sa may basement, ay sa may lalim po ng table. Opo, quickly lang po ito pong ginagawa po niya. Halimbawa po, nasa loob po ng bahay. Yan. Pwede po siyang gumawa po ng tinatawag na duck and cover. At pwede siyang magkuha ng kumot o kaya yung mattress para kung may mga flying debris man na tumatama sa kanya ay ma-minimize. Dapat lumayo din sila sa may window, may glass windows para pag mabasag man ay maprotektahan ng sarili nila. Ideally, maganda kung doon sa locker o kaya shower room o kaya basement na nabanggit natin kanina para mas secure nila ang sarili nila. Saka matibay kasi yung kisame yung pundasyon, di ba? Kung last na lang po, kung halimbawa po nasa labas ka ng bahay naman. Kung nasa labas naman ng bahay ay maganda dumapa na lang at coveran mo yung ulo mo para if ever may debris man ay ma-minimize yung effect. At of course, wag mo nang sundan yung buhawi kung nasan siya. At least lumayo ka pa away from the direction of the buhawi para mas ma-secure natin sarili natin. Okay, maraming salamat po, Sir Benjo. Ma'am Iron, maraming salamat po. Siyempre, yan, alam nyo na tungkol sa siyensya, tungkol sa buhawi, at siyempre tungkol sa kaligtasan. Magbabalik po kami. Salamat po. Ganda,